Praise the Lord. Good morning sa ating lahat. Ngayon ay tutuloy natin ang ating pag-aaral. Nasa part 2 na tayo ng lesson 3 on from identity to Christ-like living. So nauna talaga ang identity, then pagkatapos ang ating application. Hindi nauuna ang application, nauuna ang identity. Ibig sabihin ay ganito, na ang pagtanggap sa atin ng Panginoon ay hindi nakabase sa ating performance, kundi ito'y dahil sa kabutihan ng Panginoon. So nung tayo ay nanampalataya, meron na tayong bagong identity, tayo ngayon ay merong bagong buhay kay Kristo. At dahil meron na tayong bagong buhay kay Kristo, dapat natin ngayon lakaran ito. What I mean ay makita mismo si Kristo sa ating buhay. So tuloy natin yung tanong natin, how does God shape the life of His people in Christ? Paano binabago at hinuhubog ng Diyos ang buhay natin bilang mga alagad ni Hesus Kristo? So number 3 na tayo ngayon, He establishes in us a new peace. Siya ang naglalagay ng bagong kapayapaan sa puso natin. Ngayon ganito, nung tayo ay nanampalataya kay Hesus Kristo, inilagay niya na ang kapayapaang ito. Kung babasahin natin, in John chapter 14, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot. Iniiwan ko sa inyo ang kapayapaang ito. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito. Ngayon, maliwanag dito ng ating Panginoong Hesus, nung tayo ay nanampalataya, mayroon siyang iniregalo. Yung salitang iniwan, ito ay isang regalo ng Panginoon sa atin, at ang regalo niyang ito ay walang iba kundi ang kapayapaan. At ang kapayapaang ito, huwag rin nating kalilimutan na ito ay permanente. Ngayon, balik tayo ulit sa statement ng ating Panginoong Hesus. Nung sinabi niyang, iniiwan ko ang kapayapaang ito sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaan ng mundo. So mayroong dalawang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan na galing sa mundo at ang kapayapaang galing sa Diyos. Ano ang pagkakaiba ng kapayapaang ito? Ang kapayapaan ng Diyos at ang kapayapaan ng mundong ito. Ang kapayapaan na galing sa mundo ay nakabase sa sitwasyon, sa tao, sa mga pangyayari sa buhay. So pag ganito sa mundo, kapag okay ang sitwasyon, payapa ako. Pag mabuti yung mga tao sa akin, payapa ako. Pero pag hindi na mabuti ang pagkikitungo ng aking kapwa, hindi na ako mapayapa. Kapag troubled ang situation, hindi na ako mapayapa. So saan nakabase? Sa sitwasyon. Ganun mismo ang kapayapaan na galing sa mundo. Kaya nga maraming mga tao, para mapayapa sila, saan nila hinahanap? Sa Baguio City, sa Dinadjawan, sa iba't ibang place. Pero gusto ko maintindihan ninyo, nung sinabi ng Panginoong Hesus, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, the moment na nanampalataya ka kay Hesus Kristo, nasa iyo na mismo ang kapayapaan, hindi na nawawala yon. So ang kapayapaang ito, hindi siya nakadepende sa sitwasyon. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot. Yun ang sinabi mismo sa John chapter 14. And even in John chapter 16, verse 33, sinabi ng Panginoon, sa mundong ito ay maraming mga troubles. Pero sinabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng kapayapaan. So ang kapayapaang ito ay hindi nakadepende sa sitwasyon, sa pagkikitungo ng aking kapwa, sa anumang nangyayari, hindi ito situation-based. Tingnan natin ang kanyang sinabi in verse 15 ng Colossians chapter 3. Let the peace of Christ rule in your hearts. Ang unang salita na ginamit dyan is the word let. Bakit? Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang kapayapaang ito, nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, nasa atin na ang kapayapaang ito. Iniregalo na ito ng ating Panginoong Hesus. Tandaan ninyo, isa sa mga katangian ng bunga ng banal na Espiritu ay peace. So nasa atin na ang fruit na yon. Regalo ito ng ating Panginoon sa atin. At ito ay permanente sa lahat ng mga mananampalataya. Ang peace na tinutukoy rito, ang peace ng Panginoong Hesus, hindi peace ng mundong ito. Ngayon, hindi tayo nagpo-produce ng peace na ito. Ang sinabi ng Bible, let.
Ibig sabihin, hindi ko siya isusuppress, hindi ko siya i-ignore, kundi iaalaw ko ang peace ni Jesus Christ sa aking buhay. At yan ang dapat mangyari sa atin. Na anuman ang sitwasyon mo, anuman ang nangyayari, anuman ang pakikitungo ng iyong kapwa sa iyo, maging sa iyong family, ng iyong mga relatives, sa mga katrabaho mo, sa mga kaklase mo, hayaan mong ang kapayapaan ni Hesukristo ang siyang mag-rule sa iyong heart. Anong ibig niyang sabihin? Nung ginamit mismo ni Apostle Paul yung salitang rule, govern. Siya ang mag-govern sa iyo. Siya ang mag-direct mismo sa iyo. Siya ang mag-rule mismo sa iyo. So, hindi natin inaalaw ang situation ang siyang mag-rule sa atin. Hindi natin inaalaw ang bitterness ang siyang mag-rule sa atin. Hindi natin inaalaw ang pagkabalisa na mag-rule sa atin. Ang iaalaw natin ay walang iba kundi ang kapayapaan ni Hesukristo. The moment na nagkaroon tayo mismo ng kapayapaan, what I mean is, nag-rule ang kapayapaan ito, kahit troubled ang situation, kumakalma ka. Yun ang kaibahan ng kapayapaan ng mundong ito. Kasi ang kapayapaan ng mundong ito, situation-based. So pag magulo na pangyayari, alana, hindi ka na mapakalay, balisang-balisa ka na. Kaya naman problema ka na maging sa iyong pagdidesisyon, sa mga pagpaplano mo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, let the peace of Christ rule in your hearts. So iaalaw mo ang kapayapaan ni Hesukristo na mag-rule mismo sa iyong puso. Kasi ito yung, nung ikaw yung nanampalataya, ito yung in-establish na ng Panginoon. Ito na yung inilagay niyo sa atin ang bagong kapayapaan na ito. At hindi doon nag-end. Sumunod na sinabi niya rito, since as members of one body, you were called to peace. Pangalawa, na sinabi niya diyan na peace ulit. 2 beses na, right? Kanina, ang peace ni Christ mag-rule sa atin, then pinalalahanan ni Apostle Paul, ang mga mananampalataya, nasa isang katawan kayo. Anong point ni Apostle Paul dito? Kanyang ipinapakita na mayroong mga differences sa mga mananampalataya, mayroong conflicts. Ngayon, kung hindi natin inalaw na mag-rule or mag-govern, mag-direct ang peace sa atin, then, ang mangyayari, magiging bitter tayo sa ating kapwa. Dahil tandaan ninyo, yung katabi mo, nasa harap mo, nasa likuran mo, lahat ng mga naririto, hindi lahat nauunawaan natin ang isa't isa. Meron tayong pagkakaiba-iba. Pero kung inalaw natin ang kapayapaan na ito bilang isang katawan ni Kristo, then impossible na ma-divide ang church ng Panginoon. Ipinapaunawa ni Apostle Paul sa mga mananampalataya na mayroong pagkakaiba-iba talaga mga mananampalataya. Meron at mayroong mga conflicts. Kaya nga yun yung pinag-aralan natin sa mga nakaraan. Na meron tayong ipuput off at meron tayong ipuput on. At isa sa mga tatanggalin natin ay ang anger, ang bitterness. Kasi possible na masaktan tayo ng ating kapwa. Maging sa pinagtatrabahuhan natin. Maging sa family natin, sa mga kaibigan natin. Meron at merong mananakit sa atin. Meron at merong magle-let down sa atin. Meron at merong magbe-betray sa atin. Meron at merong magchichismis sa atin. Dahil nandito tayo sa fallen world. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo ay nasa katawan ni Kristo at tinawag tayo para makipagkapayapaan. So ibig sabihin, yung mga conflicts, ngayon, dahil inalaw ko na mag-rule, mag-govern, mag-direct sa akin ang kapayapaan ni Kristo, then hindi ko iaalaw ang emotion ko na siyang magdikta sa akin. Ang iaalaw ko ay ang kapayapaan mismo ni Kristo. So magiging mapagpatawad na ako, magiging mapagpasensya na ako, magiging maunawain na ako dahil ang kapayapaan ni Kristo ang siyang nagrurule sa aking heart. So nakita na natin kung gaano kahalaga ang kapayapaan na iniwan, na iniregalo ng Panginoong Hesus sa atin.
So hindi mo na ipagpe-pray na, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. No, nasa iyo na ang kapayapaan nung ikaw nananampalataya kay Kristo. Ang gagawin mo lang, iaalaw mo ito. Kaya kapag meron na nakit sa inyo, Lord, iaalaw ko ang kapayapaan mo. Magiging maunawain ako, magiging mapagpasensya ako, hindi ako magiging bitter. Patatawarin ko ang taong ito. Pag mayroong pagsubok, Lord, inaalaw ko ang kapayapaan mo. So umaalma ka na. Kumakalma ka na. At hindi lang yon. Ang sabi ng salita ng Diyos, and be thankful. Anong connection yan sa kapayapaan? Nung sinabing, and be thankful. Connected yan. Una sa lahat, titignan natin yung unang phrase na ginamit ni Apostle Paul. Let the peace of Christ rule in your hearts. Ito ang isang bagay na ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Na hindi sinabi ng Panginoon na wala lang troubles. Hindi na kayo dadaan sa mga mahigpit na pagsubok. Walang pangako ang Panginoon na hindi tayo daraan sa mga mahigpit na pagsubok. Ang sinabi niya, binibigyan ko kayo ng kapayapaan. So dahil ibinigay sa atin ang kapayapaan, iaalaw ko ngayon ito. So nagiging mapagpasalamat ako sa Panginoon na kahit troubled ang situation, kalmado ako. So ito ngayon na magtutulak sa akin na ako'y maging mapagpasalamat sa Panginoon. Hindi lang yon. Yung second phrase na ginamit ron, na sinabi bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tinawag tayo para maging mapayapa sa ating kapwa. Ano pino-point out ron? Nakikita mo ngayon ng right perspective. Na kahit anong ginagawa ng aking kapwa sa akin at minsan iba yung kanilang pagtrato sa akin, nakikita kong right perspective. Tinuturuan lamang ako ng Diyos na maging mapagpasensya, na maging mapagpatawad at hindi na ako maging katulad ng dati, hindi na ako magiging bitter. Kasi ang bitterness, yan yung dating tayo eh. Ang hindi mapagpatawad, yan yung dating tayo eh. Pero dahil sa mayroon na tayong bagong identity at niregaluhan tayo ng kapayapaan, hindi na tayo troublemakers. Nagiging mapagpasensya na tayo. Inuunawanan natin ang ating kapwa. Kaya dito maliwanag, nauuna ang kapayapaan at ang bunga ng kapayapaan na ito ay ang pasasalamat mismo sa Diyos. So anong dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Follow Christ's peace. Yan ang sundan natin. Ang kapayapaan mismo ni Kristo, hindi ang kapayapaan ng mundong ito. Kasi pag sa mundong ito, katulad ng sinabi ko sa inyo, situation-based ang mundo. Yun ang kapayapaan na iniaalok ng mundo. Kaya kapag pangit ng sitwasyon, hindi ka nakalmado. Nagwo-worry ka na. Pero kapag ang kapayapaan, ang inalaw mo na mag-rule sa iyo, hindi ka nagwo-worry kahit anong nangyayari. Alam mo na ang kapayapaang ito ang siyang magpapakalma sa iyo, magbibigay mismo ng lakas sa iyo. Kaya napakahalaga sa atin ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Kasi ganito kapag nag-rule na ang kapayapaan, ito ngayon ang mag-guide mismo sa atin sa decision making. Kasi ang hirap magdesisyon, pumapalpak tayo sa ating pagdidesisyon kapag hindi kalmado ang puso natin, right? Kapag emotionally down na down tayo, naaapektuhan ang ating pagdidesisyon. So napakahalaga sa atin ang kapayapaan. Kasi malaking tulong ito sa ating pagdidesisyon. So pagkalmado ka na, ito na mismo. Dahil siya nagro-rule, alam na natin ngayon, sa ating pagdidesisyon, nandoon ang leading mismo ng Panginoon. Kasi payapa ka kalmado ka. Natututo kang makinig ngayon sa sinasabi ng Spirit ng Panginoon. Ang hirap makinig kapag hindi ka kalmado. Kaya kailangan i-allow natin ang kapayapaan ni Jesucristo. Hindi lamang yon, protect unity. Kailangan protektahan natin ang pagkakaisa. Sa paanong paraan? Kung titignan natin yung second phrase sa verse 15, na sinabi roon, bilang katawan ni Jesucristo, tinawag tayo para makipagkapayapaan. Ang tinuturo roon, kapag ang mananampalataya nagiging mapagpatawad, nagiging mapagpasensya, mahaba ang kanyang pagtitimpi, ang kanyang pagtitiis, yun ay pagpapakita ng pagprotect sa body of Christ. Kapag ang isang mananampalataya hindi niya inalaw ang peace na siyang mag-govern sa kanyang heart, anong kanyang gagawin?
So pag meron siyang nakasamaan ng loob sa church, aalis na lang siya. Lilipat na lang ng ibang local church. Hindi na po promote ang peace. Hindi na didil ang heart. Hindi na gogro sa peace. Sa fruit ng Spirit, isa sa mga katangian ay ang kapayapaan. At ang itinuturo ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy tayong mag-grow sa kapayapaan. Impossible na mag-grow tayo sa kapayapaan kung hindi tayo marunong makipagkapayapaan sa ating kapwa. Kaya nga sinabi ng Apostle Paul sa Romans, hanggat maaari, makipagkapayapaan kayo. Ang mga mananampalataya ay mga peacemakers. Yun ang sinabi mismo ng salita ng Panginoon in Matthew chapter 5. Tayo'y mga peacemakers. So, ang mga mananampalataya, hindi sila nagkokos ng division. Yes, mayroong mga conflicts dahil wala naman perfect na church, wala naman talagang perfect na mga mananampalataya. Nagfe-fail tayo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nakakasakit tayo, pero kailangang i-train din natin ang ating sarili na maging mapagpatawad tayo. Yun ay pagpapakita na pinoprotektahan natin ang unity. Impossible ang unity kapag hindi iaalaw ang kapayapaan. Amen po ba? Di lamang yon. Ano ang pangatlo na dapat natin gawin? Practice gratitude. Nagiging mapagpasalamat tayo, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Ano ang connection nito sa kapayapaan? Kasi nakikita mo na yung tamang perspective. So kapag yung mga mananampalataya, yung mga kapatid na nakakasakit sa iyo, hindi mo na siya tinitingnan ngayon bilang isang kaaway. Nakikita mo siya bilang kapatid sa Panginoon na kailangan ko pa rin siyang tanggapin, mahalin. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kailangan ko pa rin siyang patawarin, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa akin. Dahil nung tayo'y pinatawad ng Diyos, ay nagkaroon ng tinatawag na reconciliation. Yun yung sinasabi mismo ng salita ng Panginoon sa Romans, peace with God. Meron ng pakikipagkapayapaan sa Diyos. Ano ang point doon? Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Tinanggap niya tayo, hindi niya tayo ni-reject. So, ganun din. Dahil nasa atin ngayon ang kapayapaan, nakikita mo ngayon ang right perspective, maging sa mga kapatid na nanakit sa iyo, nakagawa ng hindi maganda sa iyo, maging may yung mga hindi kapatid rin, sa pananampalataya na nanakit sa iyo, nakikita mo ngayon na dahil sa pinatawad ako ng Diyos, magpapatawad ako. So nakikita ngayon si Christ sa iyo. Bakit? Dahil ang ating Panginoong Hesus, siya ang Prince of Peace. So pag nag-grow tayo sa kapayapaan, nakikita mismo ang Prince of Peace sa atin na mga mananampalataya. Nakikita si Christ. At dahil doon, nagpapasalamat na tayo sa Panginoon. Nagpapasalamat na tayo sa Lord. Lord, salamat po. Dahil tinuturuan mo ako ngayon na maging mapagpatawad. Na dati, pag ako pinagsalita ng hindi maganda, nakikipagbardagulan na ako, nakikipag-away na ako. Dati, nakadepende ang aking ugali sa ugali ng aking kapwa. Dati, keyboard warrior ako, pero ngayon, peacemaker na ako. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, peacemaker na tayo. So maliwanag dyan na ang peace na ito hindi siya situation-based, right? Kahit ano ang sitwasyon, kahit anong pakikitungo ng kapwa natin, anong kanilang ginawa sa atin, hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi inalaw natin ang peace ni Christ na mag-govern sa ating puso. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Number 3, He produces in us a new devotion. Kapag sinabi nating devotion, it's all about dedication, our commitment. Sa verse 16 and 17, binanggit ni Apostle Paul ang tatlong devotion na ito. So at yan ang titignan natin, ang tatlong marka ng devotion na ito. Verse 16. Na ganito ang kanyang sinabi, 16a, let the message of Christ dwell among you richly. Number 1 na marka ng devotion. Devotion to God's Word. Ganito yan.
Maliwanag diyan, kapag sinabi nating devotion or devoted ka kay Christ, una na ipinapakita niyan ay sa kanyang salita. Ang commitment mo sa kanyang salita. Balikan natin yung verse 16 na kanyang sinabi, let the message. Napansin niyo ulit yung unang salita? Sa verse 15, kanina, let the peace. Ngayon naman, let the message of Christ. Kanina, peace ni Jesus Christ. Ngayon, message ni Jesus Christ. Iaalaw ko ngayon ang salita ng Diyos. So, nakafocus ito sa ating mind bilang mga mananampalataya. So, ano ang itinuturo niya? Ganito, pag sinabi nating devoted tayo ngayon sa kanyang salita, meron na akong discipline sa kanyang salita. Dati, ang ating devotion, bago tayo nanampalataya kay Kristo, wala tayong pagdi-desire sa kanyang salita. Tandaan niyo, ang devotion na ito inilagay ni Christ sa atin. It means ganito, iba dati ang hinahabol natin. Sa iba tayo nakakomit tayo sa mundong ito. Iba ang laman ng ating isipan. Wala ang isipan natin sa salita ng Diyos. Ang isipan natin, puro sarili natin. Ang mga bagay sa mundong ito. Pero nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, inilagay niya sa atin ang bagong devotion na ito, ang devotion sa kanyang salita. So ganito yung ngayon, pinapakinggan natin ang kanyang salita, binabasa natin ang kanyang salita, pinagninilayan natin ang kanyang salita. So ikinumit mo na ang iyong sarili sa salita ng Diyos. So hindi mo masasabing devoted ka kay Christ kung hindi mo dinidesire ang kanyang salita, kung hindi mo inaalaw ang kanyang salita, kung hindi ka committed na magbasa ng kanyang salita everyday. Hindi ka devoted kay Christ. So kailangan everyday, magbasa, mag-aral, magnilay ng salita ng Diyos. Amen po ba? Verse 16b, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So, pangalawa na itinuturo rito na marka ng devotion is devotion expressed in worship. Ngayon, ganito yan. Para madali nyo maalala, sa component na ito, tatlong key components. Yung kanina, sa point number 1, nakafocus siya sa head. Okay? Ibig sabihin, pupunuin ko ang aking isipan ng kanyang mga salita. Pag-aaralan ko, babasahin ko, pag-aaralan ko ang kanyang salita. So, yung commitment mo ngayon sa word ng Panginoon. Dito sa pangalawa, na devotion expressed in worship sa heart. Ang focus niyan, ang love, gratitude, worship. Tignan natin sa verse 16b, teach and admonish. Kung mahal mo ang iyong kapatid sa Panginoon, tuturuan mo yan ng salita ng Diyos, pero hindi lang teaching yan, admonishing yan. May correction, may pagkukorek, mayroong pag-aayos. Bakit? Hindi mo kasi pwedeng paghiwalayin ang teaching and admonishing. Ang admonish, anyway, hindi naman puro admonish, then hindi rin naman puro teaching. Kailangan balanse ito. Tinuturo mo salita ng Diyos, dahil nagfe-fail din naman ang mga kapatid, kailangan mo rin silang i-correct. Yon ay isa sa mga expression ng love. Tayo mga magulang, bakit natin tinuturuan ang ating mga anak? Bakit natin dinidisiplina ang ating mga anak? Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa love, right? Dahil sa mahal natin sila. Ganun din, bilang mga mananampalataya, bakit natin tinuturuan ang mga kapatid sa Panginoon? Bakit natin sila kinokorek? Dahil mahal natin sila. So, dahil nag-start ito sa commitment ko sa head, ang point doon, pagbabasa, pag-aaral, pagninilay ng kanyang salita, susunod na ron ang aking love. Susunod, ang worship. Di nyo ba napansin dyan? Yung way pa ng ating pagtuturo at pag-a-admonish sa pamagitan ng psalms, hymns, songs.
Kaya napakahalaga talaga ng mga awiting makalangit. Kaya sa atin, pinipili talaga natin ang mga kanta natin. Kasi, sa mga kanta, doctrine na talaga yan. Pagtuturo mismo yan. Katulad ng kinanta natin kanina. So, yung unang mabilis na kanta natin, kasama natin ng Diyos. Biblical yon. Kasama natin ng Diyos. Dahil yun ang sinabi ng salita ng Panginoon. Yun ay pagpapaalala na ang Diyos mismo, ipinapakita roon ang katapatan ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi ang kanyang pangako, hindi siya mangiiwan sa anumang mga sitwasyon ng ating buhay. Yun ay pagpapakita, una, ang presensya ng Diyos ay naroon kahit saan. Sa anumang mga sitwasyon ng buhay natin. Pangalawa, ipinapakita na promise keeper ang Panginoon. Kaya ngayon yung sinabi ko sa inyo, faithfulness ng Diyos. So natuturuan na tayo sa pamagitan ng kanta. Nako-correct din tayo ron dahil minsan nasasabi natin, pinabayaan nata ako ni Lord. Nung kinanta natin, ay kasama natin si Lord. Na-correct ako. Naayos ako. Nakukuha niyo yung point. O kaya feeling natin, kaya ako pinagpala ng Diyos kasi mabuti ako. So nung kinanta natin yung kay buti-buti mo, ay hindi pala dahil sa kabutihan ko, kundi dahil sa mabuti ang Diyos. Or maring hindi natin naiintindihan ang soteriology, ang about sa salvation. Yung kinanta natin sa panghuli kanina, that is soteriology. Usapan doon ang sukdulang biyaya ng Diyos. Minahal ka ng Diyos dahil sa kanyang grasya. Pinatawad ka ng Diyos dahil sa kanyang grasya. Tinanggap niya tayo dahil sa kanyang grasya. So ibig sabihin, ipinapakita roon na kahit hindi natin deserve ang love ng Diyos, pinili niya tayong mahalin. Kahit hindi natin deserve ang pagpapatawad ng Diyos, pinili niya tayong patawarin. Hindi natin deserve ang salvation, pero iniregalo ng Lord ang salvation, ang eternal life. So doon pa lang sa kanta, naturuan na tayo, na correct na rin tayo. Kaya yun ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Alam ninyo, maging ang ating Panginoong Hesus, ipinakita niya roon ang kahalagahan ng pag-awit. Nung gabi na siya'y ipinagkanulo, bago sila or habang sila'y papunta sa Garden of Gethsemane, anong sabi ng Bible? Sila ay umawit sa Diyos. How come? Na troubled ang situation, inaawitan mo pa rin si Lord. Kasi nga, tandaan ninyo, ang pag-awit ng mga awiting makalangit, nagbibigay ito ng katatagan sa atin. Ito yung nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya tayo po, tinuturuan ng salita ng Panginoon, sinabi roon, as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit. So, i-practice talaga natin ito. Amen po ba? Kaya mahalaga ang mga kanta. Hindi lang basta't nagustuhan lang natin yung tono, unawain din natin yung mga lyrics niya. Amen po ba? Pero hindi doon nag-end. Ang sinabi roon, singing to God with gratitude in your hearts. Kaya nga kanina, sa unang component, yung binanggit ko, sa mind ang focus, tama? Na ang salita ng Diyos, dapat binabasa natin, pinag-aaralan natin, pinagninilayan natin. Sa pangalawang component, nakafocus siya sa heart. Yun ang sinabi niya mismo sa verse 16b, right? Heart. So, ano focus niyan? Ang love. Hindi lang love, gratitude. Pinanggit dyan. At hindi lang yon, worship. Ngayon, tignan natin ang verse 17 na ganito ang kanyang sinabi. Sa devotion yan, ha? Tignan ninyo ang sabi niya, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ano yung pangatlo? Devotion in all actions. Ganito. Sa unang component, mind. Tama? Sa pangalawang component, heart. Pangatlong component, eto na ngayon, ang ating actions, ang applications, hands. Ang sabi ng Bible, balik natin, verse 17. Anong kanyang sinabi rito? And whatever you do, whether in word or deed,
Do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, ibig sabihin ganito, na ang pagiging devoted kay Christ, hindi lang hanggang isip, hindi lang hanggang puso, kundi merong application. Kasi minsan na nasa isip lang natin, ang pagiging Kristiyano ay sa pamagitan lang ng pagbabasa ko ng salita ng Diyos, pagninilay ko ng salita ng Diyos, sa pamagitan lang ng pagtuturo, sa pamagitan lang ng pagre-rebuke, sa pamagitan lang ng pagkanta. Pero tinuro sa verse 17, ano mang gawin natin, magsalita. At sa mga gawa natin, ang ino-honor natin, si Jesus Christ. Tandaan ninyo, ang salitang disciple sa Greek ay mathetes. Ang ibig sabihin, una doon, pupil, pangalawa, follower. So, hindi ka lang nag-aaral ng salita ng Diyos, kundi inilulubog mo ang iyong sarili, ini-immerse mo ang iyong sarili sa salita ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, i-apply mo na ito. Kasi follower ka ni Jesus Christ. So, ano ang dapat natin gawin na itinuturo ng salita ng Panginoon? Devote yourself to God's Word. Alam ninyo, hindi sapat na pinag-aralan lang natin na i-commit ko ang aking sarili na mag-aral ng salita ng Diyos. It's time na pagdesisyonan na natin. Babalik ulit tayo sa ginamit niya sa verse 16. Let the message of Christ dwell. Yun ang sinabi niya. Mag-dwell sa inyo richly. Ibig sabihin, nag-uumapaw. So ganito yan. Magseset ako sa bawat araw ng aking pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi sapat yung, Lord, tulungan mo po ako na mag-start na magbasa na ng Bible. Mag-start ka na. Kasi usapan dyan, devoted ka ba kay Christ? So kung devoted ka kay Christ, mag-i-start yan dito ngayon. I-apply mo ngayon yan. Babasahin ko, pag-aaralan ko salita ng Diyos. Kasi ganito yan. Bakit sa mind? Sa unang component ng devotion ay ang mind. Kasi impossible na maayos ang aking principle kung hindi ko i-immerse ang aking sarili sa salita ng Diyos. Paano mababago ang aking perspective kung hindi ko iaalaw ang kanyang salita na humubog sa aking mind? Ito kasi pagbabago ng kaisipan eh. Paano mababago ang aking isipan? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yes, alam na natin, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pero kailan ako a-action? Paano ito mangyayari? Kailangan mag-decision na ako, magbabasa na ako ng Bible every day. Dapat i-commit na natin ang ating sarili sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Paggising nyo ng umaga, maaaring ganito gagawin ninyo. Kunyari, bumabangon kayo ng 5 a.m., o di isang chapter. Then, 12 noon, isang chapter. Bago ka matulog, isang chapter. So, ikinomit mo 3 chapters a day. Bagaman hindi ganun karami ang binabasa mo, pero yung pagbabasa mo, intentional, inuunawa mo ngayon. Hindi lang basta't dinadaanan ng mata mo. Inuunawa mo ngayon. Simpleng hakbang. Alam ninyo, kapag ikinumit mo na sarili mo roon, automatic, wala nang excuses yan. Kasi ganito yan eh. Pag nakakomit ka na basahin ang kanyang salita everyday, kahit pagod ka, hindi mo pa rin palalampasin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Magbabasa at magbabasa ka. Systematic dapat ang pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Hindi yung patalon-talon. Para maintindihan natin ang konteksto mismo ng salita ng Panginoon. So devote yourself to God's Word. Hindi lamang yon. Pangalawa na dapat natin gawin. Express your devotion in worship. Katulad ng sinabi ng kanyang salita, isa sa way ng pagtuturo natin, ng pagkukorek natin, ang salita ng Panginoon. Ngayon, sa personal na buhay din naman natin, ganito. Mahalaga na mayroon tayong everyday na wino-worship natin ang Panginoon. Ang pagkanta, hindi lang every Sunday, kundi every day na tayo ay umaawit
sa Panginoon. Alam po ninyo, mas masarap talaga pakinggan ang mga awiting makalangit kaysa mga worldly songs. Isipin mo, kung broken ka na tapos nakinig ka pa ng mga kantang very depressing, talagang maaaring sasabihin mo, nakaka-relate kasi ako kaya ako pinapakinggan. Ano yun, nakatulong sa'yo? Hindi, lalo ka pang umiyak eh. Lalo ka pang na-broken. Kaya ang tagal mag-heal eh. Pero kung awiting makalangit, inaawitan mo si Lord, so hindi ka na nakafocus sa iyong brokenness. Hindi ka na nakafocus sa iyong pain. Nakafocus ka na sa iyong healer. Ang mag-heal sa'yo. Kasi tandaan ninyo, mayroong epekto ang mga kanta. Ang ating kaaway, according sa Ezekiel, bago siya naging kaaway ng Diyos, siya ay isang cherubim. At nung siya'y nagrebelde sa Panginoon, ang isa sa kanyang ginawa, dahil kung basahin ninyo in Isaiah chapter 14, nakafocus lahat sa kanya, gusto niya, siya na ang i-worship. Kaya marami siyang nadadayang mga tao sa panahon ngayon, ang ginagamit niya ay ang mga awitin. Kaya tingnan niyo, maraming mga kanta, nakafocus sa sex, sa rebellion, depression. Yun ang focus doon, kasi diyan natutuwa ang kaaway. Tuwang-tuwa ang kaaway kapag ikaw nalalayo sa Panginoon. Merong mga awitin na suicidal. Kaya ginagamit din ng kaaway ang awitin. Ngayon, bilang mga mananampalataya, ang awiting makalangit ang focus natin. Kasi nakafocus tayo sa Prince of Peace. Nakafocus tayo sa ating healer, sa ating Panginoon, sa Diyos na makapangyarihan. Kung sa Kanya nakafocus ang lahat, makikita natin, nahuhubog tayo, naayos tayo, nahihil tayo, napapalakas tayo, napapatatag tayo, napapayapa tayo. So, express your devotion in worship. Maging sa corporate worship. Alam ninyo, sa Book of Psalms, ipinakita ron kung paano magpuri at sumamba sa Panginoon. Sa pagpupuri nga, maingay talaga sila eh. Kaya nga sinabi ron, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Hindi sinabing sumigaw. Hindi eh. Paano pag sigaw? As in sigaw, right? Malakas ang boses. Paano ba kayo sumigaw? Ganun ba? Malakas. So pag nagpupuri sa Panginoon, hindi tayo dapat reserve. Dapat ibigay natin ang buong lakas natin. Eh sinabi ron, pati nga pagpalakpak eh. Pati pagtalon, ginagawa nga eh. So, paano kayo pumalakpak? Ngayon, titignan natin sa palakpak. Yung palakpak natin noong bago tayo naging Kristiyano, pag pinalakpakan natin ang mga celebrities, with sigaw pa yan. Namamaos pa yan. Napapatalon pa yan. Eh, nung sa Panginoon, paano? Sama natin ang Diyos. Di ako mapapagod. Doon pala, pagod ka na eh. Tapos di ako malulungkot, pero mukha mo parang nilukot. Sabihin mo sa katabi mo, express. Express mo. Kaya next Sunday makikita. Dapat meron tayong taga-picture pag meron nakasimangot. Tapos yung nakikita talaga mukha niya rito habang naman gano'n. Sa corporate worship, bigay natin ang best sa Panginoon kasi deserve ni Lord yun eh. Deserve niya yun. Hindi dapat tayo tipid. So, hindi lang ito sa corporate worship, kundi maging sa ating private life, worship natin ang Panginoon. At part din ng pag-worship, hindi lamang kanta, kundi sa pamagitan ng pagtuturo natin, sa pamagitan ng pagkukorek natin sa mga kapatid.
yan ay isang uri ng pag-worship natin sa Panginoon. Amen? Isang way yan ang pag-worship natin sa Lord. Ang pagsunod natin ay isa sa way ng pag-worship natin sa Panginoon. Pangatlo na dapat natin gawin, honor Christ in everything you do. Ano ang ibig sabihin nito? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina sa component, sa unang component, ang mind, ang salita ng Diyos, pinag-aaralan, binabasa natin, pinagninilayan natin, pinapakinggan natin. Sa pangalawang component, ang ating heart, nakafocus ang love, ang gratitude, ang worship. Ngayon, sa pangatlo, sa verse 17, nakafocus sa hands, sa ating application. Ngayon, ganito. Madalas tayong mga Kristiyano, napupulaan tayo kasi umaakto lang madalas ang maraming Kristiyano pag Sunday lang. Pag nasa loob ng church. Sa tagal ko ng pagpapastor, 31 years na akong nagpipreach, nagtuturo ng salita ng Diyos. In that 31 years, ito ang madalas kong marinig sa mga magulang. Ganito ang madalas nilang sinasabi. Yung anak ko po masipag sa church pero tamad sa bahay. Ang sinabi ng verse 17 ng Colossians chapter 3, hindi nakakahon sa loob ng church building. Hindi yung pag si pastor nag-utos, sunod ka kaagad. Pag si nanay, inutusan kang bumili ng toyo, may toyo ka na. Kapag sinabing honor Christ in everything you do, maging sa pag-aayos mo ng higaan, na-honor si Christ. So yung higaan mo maayos, hindi yung every 5 months mo pinapalitan yung kumot mo. Maging sa aking paglalaba, na-honor dapat si Christ. Minsan hindi natin napapansin yan, na dapat sa lahat ng bagay, na-honor si Christ. Sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa, sa ating ugali sa ating kapwa. Kumusta tayo sa ating trabaho? Tayo ba'y Kristiyano? Kumusta tayo sa ating mga magulang? Tayo ba'y Kristiyano? Kumusta tayo sa school? Tayo ba'y Kristiyano? Kapag walang nakakakita sa atin, tayo pa rin ba'y Kristiyano? What I mean ay, nilalakaran ko ba ang teaching ni Jesus Christ? So, kapag sinabi na nating honor Christ in everything you do, sa lahat ng bagay, nasa loob ng church, nasa labas ng church, na-honor si Christ sa aking family, sa company, sa school, sa loob ng church, saan man tayo, na-honor dapat si Christ. Sa personal na buhay natin, maging sa pagtatrabaho natin, ino-honor dapat natin si Christ. Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, na-honor ba si Christ? Or maaaring sasabihin nyo, nagbabasa ng Bible, bakit hindi pa ba na-honor si Christ? Possible na hindi ma-honor si Christ. Sa paano paraan? Pag nagbabasa tayo, maaaring minsan ganito tayo, no? Ay, si ganito to. Nakatingin tayo sa ibang tao, hindi natin tinitingnan ang sarili natin. Every time na binabasa natin ang Bible, nakafocus tayo sa pag-aayos ng Panginoon sa buhay natin. Sa pamagitan noon, na-honor ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga tinuro ng salita ng Diyos na sa lahat ng bagay, gawin natin ang lahat sa pangalan ni Jesus. So lahat ng bagay dapat na-honor si Jesus Christ sa ating buhay. Amen? Tandaan ninyo, hindi tayo nag-produce ng new life. Ito yung ating identity. Ibinigay ito ng Diyos. At ito ay permanente. And it's time na lakaran natin ang ating identity. Amen?